It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Ayan na. Today is April 3, 2020. So, this is the second week of quarantine here in Russia. Pero, nag-extend sila up to 1 month yung quarantine. So, habang bawal tayo lumabas, sasabihin ko sa inyo yung tips bago ka pumunta ng Russia. So, ano-ano ba yung mga bagay na dapat mong malaman bago ka pumunta ng Russia? Una, yung contract at saka working hours. Yung contract dito sa Russia, kapag nagtatrabaho ka dito, is wala kang kontrata between you and the employer. Ang may kontrata niyan is between agency and the employer. So, dapat talaga na hindi ka umasa sa mga benefits na matatanggap mo habang nagtatrabaho ka dito sa Russia. So, maraming mga Pilipina ngayon na may kontrata sila sa kanilang amo, pero bihira lang yon. Swerte-swerte na lang dito. So, kapag sinabing the contract is between agency and the employer, so, ibig sabihin, ang agency ay may karapatan na pababain ka anytime dyan sa amo mo. So, kung gustuin ka ng amo mo, sasabihin nila na, no, we keep this Pilipina, hindi ka nila papalitan. Pero kapag tagilid yung status mo sa amo mo, kapag pinababa ka ng agency, mapapalitan ka talaga. So, working hours naman ay hindi para-pareho. Depende kung tatanggapin mo. Usually, stay out 8 hours lang yan. 8, 10. So, mga stay in, 12 or 14 hours, wala na siguro, wala akong narinig na lumalampas na ng 15 hours. At kung meron man, bihira lang, pero may mga bisita at may overtime pay ka. So, yan ang number 1 na dapat mong malaman bago ka pumunta dito na Russia. Yung kontrata, wala kang kontrata sa amo. Kung meron man, huwag kang umasa kasi bihira lang yung mangyayari. Kontrata at working hours. So, number 2 na dapat mong malaman bago ka pumunta ng Russia, yung visa processing at saka yung plane ticket na pagbakasyon mo sa Pilipinas. So, hindi sagot ng mga amo ang visa mo dito sa Russia. At hindi nila sagot ang plane ticket mo, na maraming mga agency ngayon na nagsasabi na sila mismo nagsasabi sa mga amo na hindi nyo dapat responsibilidad ang visa ng mga Pilipina. So, kung meron man, bihira lang yun, pero unti-unti nang dumadami yung mga employer na nagsusulder ng visa ng mga Pilipina, lalo na kung gusto ka nila at lalo na kung nani ka, kasi hindi man dito yung mga nani, kasi priority nila yung mga anak nila, di ba? So, mahalin ka nila para mahalin mo din yung anak nila. So, ganyan ang sistema. So, una, contract mo, contract and working hours. Ikalawa, visa processing at saka plane ticket pagpa-uwi ng Pilipinas. So, visa hindi nila sagot, at saka yung 1 year na every year na vacation with pay, bihira lang yun mangyayari sa mga Pilipina dito, pero unti-unti na nga dumadami. Pero wag kang umasa nga kasi swerte-swerte lang dito sa Russia. So, akala ko dati na kahit na 2 years ka na ng trabaho sa mga amo mo, lilibre ka nila ng, kahit hindi nila libre yung visa, lilibre ka nila ng vacation with pay. Kasi yun ang naririnig ko dati, pero hindi pala. Depende nga pala yan sa'yo. Kahit na hindi ka pa umabot ng, may mga amo dito na kahit hindi ka pa umabot ng 1 year sa kanila, na-expire na yung visa mo, lilibre ka nila ng visa. At pagbakasyonin ka sa Pilipinas kahit wala ka pang 1 year. So, swerte-swerte lang dito sa Russia. Kaya dapat mo yung paghandaan at huwag kang umasa na libre ka ng visa at plane ticket na vacation with pay, kasi usually no work, no pay dito. Ganyan ang Russia. So, ikatlo mong dapat malaman is yung agencies application. Saang agency ka mag-a-apply? Kasi pagdating mo dito sa Russia, maraming agency dito na nag-hire ng mga Pilipina. Pero
hindi pare-pareho ang mga agency. Maraming mga agency dito na nagbibigay ng maliit na sahod. May mga agency dito na kumukuha ng double commission. Double commission meaning kumukuha sila ng commission sa employer. Kukuhanan ka pa rin ng commission nila. So, may mga agency din na nagbibigay ng mababang sahod at the same time mababa na nga ang sahod, pagbayarin ka pa ng commission. May mga agency din naman na hindi ka kukuhanan ng kahit isang sentimo pero ang laki magpasahod. Kaya bago ka pumunta dito, gather more information. Kung wala kang kakilala, kung wala kang maasahan na friend dito, mag-search ka sa Facebook. Mag-add ka doon sa mga community group, Filipino community group, embassy sa Russia bago ka pumunta dito. Kasi hindi biro ang magpunta dito. Kapag mag-cross ka, galing ka ng ibang bansa, dapat ipaalam mo muna sa Pilipinas na hindi ka makakapagpadala. 3 to 5 months adjustment dito. Mula sa weather, adjustment sa weather, adjustment sa kung saan ka titira, sa mga pasikot-sikot, bus, metro, saan ka sasakay, saan ka mag-apply, mga agencies. At kung matanggap ka man kaagad-agad ng agency, bikin ka kaagad-agad ng amo kasi doon ka sa kanila nag-process ng visa. Mag-adjust ka pa rin. It takes time to adjust sa employer mo mismo. Kasi kahit nagustuin ka ng amo, hindi mo din alam kung gugustuin mo ba sila. Kung hindi mo sila gugustuin, bababa ka anytime, pwede. Ganyan ka malaya dito sa Russia. So, walang sapilitan dito sa Russia. So, 3 na yun, no? Yung dapat mong malaman bago ka pumunta ng Russia. Una is yung contract at working hours sa amo. Wala kang kontrata. Oras is depende kung tatanggapin mo. Hindi pare-pareho. 8 hours, 10 hours, 12 hours, 14 hours. Ikalawa, visa at saka plane ticket. Hindi nila sagot. At kung may sasagot man, huwag kang umasa kasi bihira lang. Ikatlo, yung mga agencies, dapat alamin mo yan kung saan ka mag-apply kasi hindi pare-pareho magpasahod. So, may karapatan silang pababain ka sa amo anytime kasi ang kontrata is between amo lang at sa kanila. So, dapat pagpunta mo dito sa Russia, madiskarte ka kasi kung masipag ka lang, wala kang diskarte. Iwan ko lang kung anong mangyari kasi paglaanan mo ng malaking preparasyon bago ka pumunta dito. Kasi sasabihin mo, mag-adjust ka pa, hindi biro. So, kapag pagdating naman sa stay out or stay in, sasabihin ko sa inyo na mas nakakatipid ang stay in at saka hindi biro ang stay out. Kasi sabihin na natin na konti lang ang oras. Konti lang ang oras. Yung stay out naman is good only for the employer na masilan, laging nasa bahay. Pero kung lagi silang wala at hindi masilan, napakaganda mag-stay in. Pero kung wala kang choice at masilan yung napuntahan mo na amo at tinanggap mo pa rin kasi wala ka nang choice, so mas maganda ang stay in. Pero isipin mo na lang na makapal ang snow dito sa Russia. So, akala ko dati, kapag makapal ang snow, mag-jacket ka lang ng makapal, okay na. Pero hindi yun biro, no? Ang dami mong isusuot na hindi lang makapal na jacket. Dapat, doble-doble, mga t-shirt, meron ka pang long sleeve, t-shirt, long sleeve, tapos jacket na makapal, tapos jacket uli na napakapal, boots, tapos leggings, tapos boots. Hindi biro yan kasi yung pakiramdam mo pa sa katawan mo, yung time pa, yung pag-travel mo pa kung stay out ka. Pero dito, kapag lalo na stay out ka, part-timer ka, kapag madiskarte ka at masipag ka, kikita ka ng malaki. So, ano pa ba yung dapat mong malaman? Yung weather ng Russia. Napakalamig sa Russia, pero ang hindi ibig sabihin na napakalamig dito, makapal ang snow, is mag-cross country ka, magdala ka ng napakaraming jacket. Marami ditong tinatawag nilang ukay-ukay at mga kahit naman sa mall, mga mura lang na mga jacket. So ako naman dati, galing ako ng Hong Kong. Sabi nila napakalamig sa Russia, napakakapal ng snow, magdala ng jacket. Pero hindi pala ganun kasi
hindi ito dito katulad ng Middle East at Hong Kong na wala silang mga heater. Ang lalaki ng mga heater dito nila. At yung bahay nila is kontrolado yung heater. So, pwede ka mag-t-shirt sa bahay nila or mag-long sleeve lang. Pero ako dati sa Hong Kong, kasi napakalamig sa Hong Kong, ang akala ko dati is, katulad sa Hong Kong na kahit nasa loob ka lang ng bahay, mag-jacket ka na ng makakapal. Hindi pala. Kasi sa Russia, mas malamig man dito. Mas malamig sa Hong Kong, mas malamig sa ibang bansa. Itong Russia, napakalamig. Pero hindi ibig sabihin na magsuot ka na ng napakakapal na jacket sa loob ng bahay. Kasi ang lalaki ng mga heater nila dito, kontrolado nila ang temperature ng loob ng bahay nila. So, hindi ibig sabihin na mag-jacket ka na ng makakapal, magdala ka na ng maraming makakapal na jacket. Kasi, akala ko dati ganun. Kasi sa Hong Kong, at saka sa Saudi, at saka sa Dubai, dati, kahit nasa loob kami ng bahay, nag-jacket kami ng makakapal eh. Hindi pala ganun. Pwede kang, kung mag-cross country ka, papuntang dito Russia, pwede ka naman magdala lang ng isang pares na pang winter na makapal na jacket, isa, makapal na pants, isa, boots, isa. Hindi ibig sabihin na kahit nasa loob ka ng bahay, mag-jacket ka na ng makakapal. Kasi yun ang inakala ko dati. Nagdala ko ng maraming makakapal na jacket. So, ika-5 na ba yun? Ika-5, ang dapat mo malaman, paghandaan bago pumunta ng Russia, yung pera mo. Saan ka man ngayon? Middle East, Hong Kong, or Asian countries, saan ka man ngayon? Dapat yung pera mo, di ba? Paghandaan mo, pupunta mo dito, pag cross country mo, dapat marami kang pondo. Kasi 3 to 5 months adjustment mo yan, pag-apply lahat. So, dapat papalitan mo yan ng dollar. Kasi isa sa mga pagkakamali ko dati, pumunta ako sa Hong Kong sa Hong Kong, doon. Sabi ko, papalitan ko siya kasi wala kasi ako kakilala eh. Hindi ako nagtanong-tanong. So, dapat bago pumunta dito, magtanong ka ng marami. Kahit 2 years ka pa mag-transfer dito, dapat marami kang pagtanungan. Hindi lang sa isang tao. Dami. Mag-search sa Facebook, ang dami mapagtanungan. So, ang magkakamali ko is yung Hong Kong ko ng pera na panggastos ko pag cross country ko dito sa Russia, hindi ko pinapilatan ng USD. Naghanap ako doon ng pera ng Russia. Pero sabi nila wala. Kampante naman ako doon dati kasi sabi ko, meron sa airport exchange, money changer. So, hindi pala. Kasi sabi nila, dapat papalitan mo yan ng dollar. Yun, wala na akong oras. Malilit na kami sa aeroplano. So, ang dapat mong tandaan na habang malayo pa, dapat papalitan mo na yung pera mo mula dyan sa kung saan ka man naroroon to US dollar. Na hindi mo na kailangang umabot pa ng airport bago ka magpapalit ng US dollar kasi it takes time, mawawalan ka ng oras. So, nadala ko yung pera ko dito sa Russia na Hong Kong dollar siya. So, pagdating dito, walang magpapalit dito ng Hong Kong dollar to USD. So, wala akong pera. Wala akong pera dito. Wala akong ginastos. Halos mamulubi kami dito. Kaya buti na lang, marunong ako magmassage. Maraming demand sa salon nung dati. Kaya, ayun, nakaahon ako sa wala talaga akong kapira-pira kasi ang pira kong nadala is Hong Kong dollar. Dapat pala USD, akala ko Hong Kong dollar. May money changer sa Russia. Walang tatanggap dito ng kahit Middle East na pera, tas papalitan mo ng USD. Dapat talaga tandaan mo lagi na ang pera lang na pwede is USD, Euro, ganyan. Papalitan mo, dapat talaga mahaba at malaki ang preparasyon bago ka pumunta. Gather some more information kasi hindi biro ang pagpunta ng Russia. So, yun nga ang dapat mong mga malaman at sa susunod, mayroon pang iba na nasasabihin ko, ibang tips. See you. Bye-bye.